Hello, dear brothers and sisters in Christ. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Sir Ed, mga ka-Ed Ella Vlogs. Andito po ako muli para po mag-share ng Bible verse. At ang napili ko po ay mula po sa Aklat ni San Mateo, Kabanata 11, talata 5-6. At sinasabi po dito na magkasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa, kaya't di na sila dalawa kundi isa. At ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Ay napakaganda pong Bible verse na napili ko ngayon. Ang ibig sabihin po nito ay ang pinagsama ng Diyos po ay hindi na dapat paghihiwalayin ng tao. At ang Diyos po ay may isang magandang plano sa bawat mag-asawa. At wala po dapat sumira dito. Hindi po lingid sa ating lahat na hindi na ito isang sorpresa. Nais ng mundo, marami na pong bansa na nagdi-divorce. Ilan na lang pong bansa ang hindi inaaproban ang divorce. At isa na po dito ang ating bansang Pilipinas. Dahil na po, hindi ito sinasang-uyunan ng ating mga simbahan. Against po sila sa divorce. At hindi po ito nais ng ating bansang Pilipinas na tayo ay magwatak-watak ang mag-asawa at pamilya. Sapagkat kalooban ng Diyos ang sino man na nahuhumaling sa mga bagay na di ukol sa laman at hindi sumusunod sa utusan kung hindi kayang sumunod. Ang malinaw na kahulugan ng kasal po ay ang pag-iisa ng lalaki at isang babae habang buhay. Sa marriage po, pag pumasok po tayo diyan, ay hindi po yan isang kari na mainit na ating iluluwa. Hindi po lingid sa ating lahat na ang pagpasok sa buhay may asawa ay hindi puro saya. Andyan po ang ups and down, andyan po ang maraming trial sa buhay, lalo na po pag po mayroon na po mga anak, maraming problema dumarating. Masaya po pag na-achieve po natin ang lahat sa tulong at gabay ng ating magulang. Basta po ang mag-asawa ay namumuhay na ang Diyos ay nasa gitna. At ang sentro ng buhay ay ang Panginoon Diyos. Lahat po ng anumang pong bagay, anuman po yan dumating sa buhay mag-asawa ay malalampasan. Basta po ang mag-asawa ay hindi mawawala ang tatlo para sa amin po mag-asawa ni Kabady. Hanggat maaari po, ang tatlong ito, ang love, respect, at trust, ay hindi po dapat mawala. Dahil yan po ang aming pinagtitibayan at ang higit sa lahat, ang Panginoon Diyos. Na anumang pong hindi napapag-unawaan ay hindi po dapat patagalin. Dapat po pag-usapan agad through communication, pagpapaliwanag ng bawat side ay malulutasan po anuman po hindi pagkakaunawa ng mag-asawa. Yan po ay dapat mong gawin ng sino man upang hindi po malihis ng landas ang isang pamilya, ang isang mag-asawa. Hindi mauwi sa hiwalayan dahil kulang lang po sa pag-uusap at pag-uunawaan. At higit sa lahat, ibaba po ang pride ng bawat isa. At mostly po, ang Panginoon Diyos ang maghari sa buhay mag-asawa at pamilya. Ang lahat po ay malalampasan through God. Yan lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all.